So guys, good evening. Punta po tayo ng The Mom Cornets ngayon para mga will na naman po. So again, second night ng off natin today. Second day po ng ating day off. So nasa Seiko po tayo. Sa left side natin, yung Aldana Mall. And dito sa bandang kanan, nandyan yung bagong bukas na hypermarket, yung Alwafa. Parang Nesto din. So, dediretso tayo. Then, magra-right turn, left. Going to Sheraton Hotel. Then, right turn na naman, papuntang The Mom Cornets na po. Seaside na po yan. Then, doon po tayo pupwesto sa bagong, renovate na, newly renovated na The Mom Cornets. So, samahan niyo po ako. Sana hindi malakas ang alon at hindi malakas ang kuryente. Kasi last week po sobrang maalon. Nasa eastern region po tayo ng Saudi Arabia, mga idol. Particularly here in Dammam. Kakanan na po tayo dyan. Medyo mahirap i-familiarize yung mga street names dito or road names dito sa Saudi. Kakaliwa po tayo dyan sa may traffic light. Sa pagkaliwa po natin dyan, yung road na yan, leading to Sheraton Hotel na po. Carrefour, Al-Shatia Mall, and Lulu Hypermarket. And also to Will Street, Dammam. So mga mahilig po magbike or may plano na bumili ng bisikleta. Yan yung kakaliwaan natin, dire-diretsuhin nyo lang po yan. Matatagpuan nyo yung Will Street, Dammam. Isa ka pa, Jack. Parang si Pajak ni bro Justin.
So may kanya-kanyang speed limit po bawat kalye rito. Mostly pagka mga ito ganito inner roads nasa 80 lang. Yung mga highway po ayan hanggang 150. 120 to 150. So yung nasa bandang kanan po natin, yun po yung Sheraton Hotel. Sa harap naman ng Sheraton, yung Alsatiya Mall, nandiyan po yung Carrefour. Tapat naman yan yung Lulu Hypermarket. Then, 2 blocks away, yung Will Street Damam. See what I did there? That's some pistachios. That was a good one, right? But yeah, I've tried that, and I don't think it's worth the hype. It's just my opinion. I mean, they taste good. It's just not worth the price. It's so expensive, and there's so many different puppies. So, lagi niyo pong tatandaan pagka magdadrive kayo rito sa mga baguhang driver dito sa Saudi. Bago po kayo kumanan, pagka inaalaw naman yung pag-right turn during red light, tumigil po muna kayo. At least mga 5 seconds bago kayo lumiko ulit. Naman yung nakasunod sa akin, binusinahan ako. Pero hayaan mo sila. Hindi po biro yung mga traffic violation dito sa Saudi. Yung beating the red light alone is 3,000 riyal dati. Ha? Tapos sabi nila dumoble na raw. 6,000 riyal. So hindi po biro. Kaya ingat-ingat po talaga sa pagmamanay. So minsan na po tayo napitikan na. Nakapagmulta na po tayo ng 3,000 riyal. It's not actually beating the red light kasi nakatigil ako. Nakatigil ako sa harapan ng traffic light ng mga nasa mga 10 seconds na siguro. Kaso nagbago yung plano ko. Bigla akong kumanan at naganap ako ng ibang daan. Kaya nung paggalaw ko lang, pumitik na kaagad. So kakaliwa tayo, Cornets Road na po yan. So bali yan po yung pinakaumpisa ng Cornets. Hanggang dulo sa may I Love the Mom. Iikot doon, tapos yan, dire-diretso na yan hanggang Morjan. Madadaanan mo rin McDonald's, Mantoras Coffee, Albae, Marina Mall. So ito na po yung Cornets nila. Baga parang Bayok sa atin, Ross Boulevard pa rin. So dito po makakita kayo ng mga coffee shops, restaurant. So dito sa Saudi hindi po uso rito yung magigiboy ka gagalit sa yung mga nakasunod. Dito talaga dapat ka. Focus ka lagi sa pagdadrive. Ito minsan makikita mo yung mga may nagtitrip sa highway.
Medyo na-lessen na siya kasi ang laki na ng bulta ng drifting. Dati, yung balita ko, nasa mga 5,000 real. Mas tinaasan pa yata. So, napadaan na pala tayo sa Mantoros. Tayo madalas natambay, no? Kasi maganda yung coffee shop nila. May roof deck. So, sarap mag-chill-chill doon sa taas. Kahit black coffee lang. Magana lang yung black coffee nila, 450 real. No? So, pwede ka na makapag-chill-chill doon. Ayan, nakaharap ka sa dagat, oh. Ang ganda ng view. Pwede ka mag-stargazing. Tapos ang tapat nun, parang mall din na ginagawa. So, yung bagong Dammam Cornets po, yung may Whisper Walk, na picture nga sa Saudi Bus yun. Kamakailan lang, kahapon nakita ko pa tumaan sa feed ko yun. So, after po siya ng Starbucks, and tapat po siya ng 1.5 million coffee. So, yung nasa right side po natin, yun po yun. Yan, Pianola Coffee. Natambay ako dyan dati during the COVID pandemic. Kasi nag-hotel kami dito sa Dammam for almost 3 months na. Kasi yung building na ginagamit namin sa campo dati, sa accommodation, ginawa siyang isolation building facility. Kaya kami lahat na tenant ng building na yun, nilipat kami dito sa hotel. Kaya nung nasa hotel, medyo simple ako na para makapag-ride. Yan. Dalas ako nagkakapitan. Kasi wala pa yung Mantoros ng dati. So, nasa left side natin, bandang unahan yung Starbucks. Kaya madadaanan na natin. Yun. Nakikita nyo sa left side. Ayan. Starbucks coffee. Ito, under din, no? Cornets din to. Cornets naman lahat to dati. Simula doon sa nilikuan natin hanggang dulo, hanggang makarating ka ng Morgan Island. Gano'n kahaba yung Cornets ng Dammam. Then ito siguro nire-renovate. Baka continuation din to ng ng Whisper. Ito itong bagong Dammam Cornets. Yung may Whisper Walk. So yung Whisper Walk, sa nabasa ko, is from Thursday night to Saturday night. So sayang din natin natsyatsyempohan. Kasi pumapasok tayo ng Thursday night to Sunday night. So pinaka-off natin Monday, Tuesday, Wednesday, pasok ulit tayo ng Thursday night. So bali halos 4 na araw po yung off natin. So 4 days duty lang po by 12 hours a day. So 3 days off. Yun lang, enjoy, chill, kawil, bike. OFW. Ito po yung bagong Cornets. Ito po yung may Whisper Walk, oh. Yung mga ilaw na yan. So hindi ilawan ngayon yan kasi Martes pa lang. Ayan, nasa kaliwa naman natin yung 1.5 million coffee. So parking sa mga gustong tumambay dyan, doon tayo sa dulo kasi doon tayo na pwesto. So, driving in Saudi Arabia, particularly Dammam. So, pag weekends po, talaga sobrang daming tao rito sa Cornets, Kasi talagang dito sila natambay. Family, para nagpipiknik sila rito. Yung iba nga, may dala pang ang barbecue. Kaya pinagbawal na yung rito. Pero may nakikita pa rin ako na simisimple-simple. Yan.
Diyan tayo pipwesto mga lods. So, till next video. Ciao. Stay safe po. God bless us all. Thanks. So mga lods, hanap tayo ng ibang pwesto. Masyado maraming nangangawil. Dikit-dikit. Try natin maghanap ng spot sa bandang Morjan Island. First time nating maghanap ng spot. So, dyan po sa may bantang paliko na yan, nandyan po yung landmark na I Love Damam. So, one of the famous landmark of Damam. Nasa bandang kanan po natin. Yun, yung may blinker ng silo. So same lang din po nung sa Pinas. Outer lane, yun po yung fast lane. And dito po sa right, pinaka inner lane. Madalas po pagka nasa mga highway talaga, ito po yung pinaka truck lane. So since pinagbabawal naman tumaan yung mga truck dito, since 2 lanes lang din, so parang ito yung pinaka slow lane pagka nasa kanan ka. Pagka nasa left, yun naman yung fast lane. Pagka binaybay mo yung fast lane na yan at babagal-bagal ka, talagang titirahin ka ng passing light na nakasunod sa'yo. Lalo pa dito, halos lahat naka-LED light na. Naka-LED na. So, sakit sa mata yun. Tatabi ka talaga. So, nasa harapan po natin, Eastern Region Bus. So, yan po, isa po sa mga bus stop nila yan. Loading and unloading area. So, Damam Heritage Village. Isa sa mga pinaka-famous landmark din dito sa Damam. Yan yung nasa bandang right. Hindi ko alam kung nakuha na ng camera. So, still part ng Damam Corniche. So madalas po, lalo pagka 3 lanes, binabaybay ko na lang po lagi yung gitna, middle lane yan. Para kahit pa-chill-chill ka lang, hindi ka naman nagmamadali. Tsaka gusto mo rin dire-diretso kasi pag dito ka sa kanan yan, may mga lumalabas dyan sa exit. Umaatras bigla galing sa pagkakapark. Hindi ka po makakatakbo ng diretso. Sa fast lane naman, kailangan talaga mabilis ka dyan. Maiinis ka lang pagka inilawan ka ng nasa likod. Iba pa naman pagka nakailaw, talagang sunod-sunod. Lalakas ng mga headlight nila. Dito, middle lane, chill-chill. Takbong chabi lang tayo. Tsaka hindi ko talaga magpatakbo ng mabilis. Talagang lang ako, nag-maintain lang ako ng speed.
Kunyari, mga highway na yan, mga damam kubar, I mean, damam Alhasa highway na yan, yan. Takbong ano lang tayo dyan, senior citizen, yan, mga 115, 120. Yan, nagme-maintain lang tayo ng between 115 to 120. So yung mataas na building na yan, for sure, hotel yan. Medyo may katagalan na rin yan, ano? If I am not mistaken, dumating kami rito ng 2015. Parang ginagawa na yan. Hindi ako nagkakamali, ah. So, parang magte 10 years na din. Eh, nasa kanan natin yung McDonald's, Mantoros Coffee. Mas magkakatabi lang. Yan, pati itong isang yung mataas na building na yan, kung nakikita nyo sa camera. Medyo may katagalan na rin yan. So, cornets pa rin po yung nasa right side natin. Pero po kahaba yung cornets nila. Wala po doon sa nilikuan natin kanina. Hanggang yung papuntang Morgan Island. Mantoros, McDonald's, then Albait naman po, Marina Mall. So, right side na po tayo. Right turn, I mean. So, yan na po yung Albait. Sa harap naman ng Albait, yung Marina Mall. Nasa left side natin yung Radisson Hotel. So, Albait on the right, Marina Mall on our left. So, pagka diniretso po natin yung Marina Mall na yan, mga more or less 600 meters, yung bahay na po natin, yung building. So, dyan lang po tayo nakatira. So, kung gusto lang naman ay mag-chill-chill dito sa Cornets, napakalapit lang po. Pwedeng maglakad, pwedeng magbike. Kasi pag nagsasakyan ka, mapapalayo ka. Medyo malayo yung iikutan. Kailangan pa mag-roundabout. So, pasok tayo rito. So, ito na po yung way papuntang Morgan Island. So, isa po sa pinaka-famous landmark din po ng Damam, the Morgan Tower or the Morgan Island.
7, Tambayan. Tambayan nila Bokjer. Tambayan ng PD. And Skibidoo. So itong nasa right side natin, matagal na rin binakot to eh. Same din yata na sa Jeddah to. Parang entertainment ano siya. So ganito kalalaki yung mga humps dito. Minsan hindi visible yung mga humps ano kasi nag-paint na yung mga paint. Kaya talaga pag hindi mo napansin yan, lipad ka talaga. Minsan ako lumipad sa humps na yan. Ayun, after ng paglipad, nag-leak yung ano. Steering oil ko nag-leak. So, ito Dolphin Village. So, yung manood ng mga dolphin show, yan, dito lang po. Ayan, sa bandang kanan natin. Hindi ko alam kung hagip ng camera. Yan. So, ito na yung Morgan Island. Umpisa na ng ano to. So, it's a man-made island. Ano? Na-reclaim siya. Ayan o, ganyan kalalaki yung mga hams o. Pagka loaded ka, kunyari, nakakotse ka, puno yung kotse mo, tapos medyo lowered pa, kailangan i-7 mo yung pag tawid mo dyan sa mga humps kasi sasayad lang yung kotse mo. So, sana may ilaw yung Morgan Tower para maipakita ko sa inyo. Dito sa Damam, Morgan Tower isa sa mga famous landmark dito. And pag sa Cobar naman tayo, yun naman Cobar Water Tower. Yung parang mushroom. Dito naman yung parang seashell na nakabaliktad. So yun yung Morgan Tower. Sana may ilaw. Saan ba yan? Baka walang ilaw kasi hindi ko natatanaw eh. Ay, wala nang ilaw. Kasi pagka may ilaw yan, ang ganda niya tingnan sa gabi. Mga green, may combination siya ng minsan, green, pink, parang gano'n. Orange, green, pink. So, same lang din nung sa Cobar Water Tower. And kung di ako nagkakamali, gabi-gabi naman iniilawan niya, kaya talagang siya. Isa siya sa mga famous attraction dun sa Cobar Corniche. Pag nakita mo yung landmark na yon, so yun na yun, Cobar na yun. Ito naman, pag nakita mo yung Morgan Tower, Damam yan. Yan, wala ngang ilaw, mga idol. Wait. Yan, so, ikot lang tayo sa may parking.
Ayan, tapos may ferry ride sila rito. Ferry boat ride. Nasa right side natin. So dito, ayun, maraming mga nagbebenta rito ng ano. Gusto mo mag-chai or inihaw na mais. Uy, parang sinara yung more dyan pala. Narinig ko sinara nga. Oh. Tama, may na nga ano. May mga safety ko, tapos may banting. May mga nagpapakain ng mga pusa, stray cats. Gaganda ng mga pusa dito sa Saudi. Uy, parang ano nga. Ay, ayun nga pala yung ano, mga idol. Yun yung Morjan Tower. Morjan Tower, ito. Oh. Yan. Nasa harap natin na hindi nakailaw. Sa likod ng parang canopy na yan. So, ikot tayo. Daanan natin yung mga nagpapakain ng pusa. So, may mga locals din talaga na ano, mahilig sa mga ano. Dito kasi sa Saudi mas mahilig sila sa pusa kaysa sa mga sa aso. Pero may mga nag-aalaga din ng aso. Pero ayun, dami straight ka. So, wala ko saan tayo pwede pumesto ngayon. Tapos na lang ulit tayo. Parang wala naman nangangawit. Doon naman sa kabilaan, dami nangangawit. Yan o, yung mga nagtitinda ng ano. Wala palang parking sa bandang kanan. Nasa ano lang. Nasa left side lang natin. Nasa right side naman natin kanina nang papasok tayo rito. So kailangan natin mag-U-turn doon sa ano. Kung dito tayo pwesto, kailangan natin mag-U-turn doon sa roundabout. Balik ulit tayo. Tapos try natin mag-park dyan. Parang walang nangangawil ngayon. O dito sila nagpa-park, tapos dito sila nagbabato ng ano. Dito sila nagka-casting. Parang ganun eh. Sa left sila nagpa-parking, then dito sila nagbabato ng kabil sa, ay pwede palang mag-park ng ano, sa lubong. Sige, tawid tayo. Yan. Yan. Sige, ulihin pa. Sana hindi. Tawid natin dito. Napakalayo ng tubig dito. Mas malapit dun sa Cornets. Basta mas mataas yung ano, parang rip-rock nila rito. So, end ko po muna yung call. Stay safe everyone. See you in my next video. Ciao. So guys, pabalik na tayo ng building, ng flat. Hindi na tayo nagbato ng kawil. Tumambay na lang tayo, tumawag sa bahay, ng gulo, ng ulit. Nambulahaw nung tulog. So halos sa Imoy lang din yung dadaanan natin pabalik. Doon na lang mag-iiba sa may bandang roundabout bago mag-Marina Mall. Kasi nagkaroon ng mga rerouting yung roundabout nila rito. Yung mga roundabout na dating 4 yung exit, naging 2 exit na lang. Nilagyan ng mga U-turn slot.
minodify nila yung mga roundabout nila rito sa ano, dito sa Damam. So again, yung nakikita po natin sa left side natin, yan po yung Dolphin Village. Dolphin shows kung gusto nyo manood. Yung first exit po ng roundabout, yun po yung way papuntang Saihat, Katip. So, still a part of the eastern region, yung Katip. Ayan yung nilukuan ng kotse na sinundan natin. So kung mapapansin nyo, no, halos wala namang gaanong sasakyan talaga na dumadaan dito sa ano, sa Cornets Road. Mangilan-ngilan lang. Kasi kalimitan sa mga, lalo na yung mga lokal, lagi nagmamadali yung mga yan. So talagang dunadaan sa labas yan sa mga highways. Wala kasi mga humps doon, walang mga traffic light, dire-diretso lang talaga. Oo, grabe yung mga reflector nila. Ang lalaki ng mga reflector. Pag dito kasi sa loob ang daan mo, so may mga humps, may mga intersection, traffic lights. Gaya niyan, kung uwi ka ng Katip, dito ang daan mo, mas matagal. Siguro mas mahaba ng 10 to 15 minutes. Kaysa kung doon ka sa labas dadaan, sa King Fahad, tapos Damam Jubail Road, yun, mabilis doon dahil wala naman traffic light doon. And walang mga humps, talagang ano siya, yung parang expressway talaga. 4 lanes, 5 lanes. Yung dating roundabout na ano, minodify nila. Wait, matay dadaan dito. Ay, oh, parang nagkamali yata tayo ng pasok. Oo, tama to. Ayan. Okay, pwede rin dito. So yan, may mga exit na ano, sinara nila at ginawa na lang U-turn slot. So imbis na dati, dapat diretso lang tayo doon. Third exit, pabalik ng ano, Marina Mall. Kaso wala na. Naging U-turn slot na siya. So dito tayo mag-U-turn ngayon. U-turn tayo rito. Then pwede na tayong mag-right naman doon sa may Marina Mall.
So ganito lang talaga yung takbuhan ko, ano? Takbong chubby lang. So safety first lang tayo lagi. Yun, no? Madali yung jeep, tapos sabay kumanan yung hatchback. Dikit na sa atin, lapit na. So ngayon po nakakita na tayo dito sa Saudi ng mga delivery rider. So for the last 9 years wala po tayong nakikitang mga, except sa mga big bike mga locals, mga Saudi lang din. Kasi hindi ina-allow dati yung mga rito, mga maliliit na motor. May mga gumagamit ng mga scooter pero hindi nakarehistro yun. Inuhuli rin yun. So ngayon, nagkaroon na sila rito ng kumbaga sa Pinas ay Foodpanda, Grab. Dito naman Hunger Station, Jahes, Keta. Kaso talagang prone siya sa dami na rin na aksidente ng mga delivery rider. Kasi yung way of driving nila rito, parang hindi talaga siya safe sa mga nakamotor. Kasi halos wala kang makita rito na hindi nagmamadali. Halos lahat talaga ng nagmamadali. Kaya Marina Mall pala, yung dinaanan natin. So nasa Marina Mall din po yung yung para pinaka-terminal ng Sapco, yung mga Eastern Region bus na yan. Tumagilid yung camera natin. So dyan po tayo nagpapa-change oil sa gas station na yan, Petromin. So from Marina Mall hanggang dyan po sa plot na nire-rent natin, building. It's more or less sa mga na siguro 700 to 800 meters lang ang layo. So since one way na po dyan, after pag-cross natin ng traffic light na yan, one way na po. So hindi po tayo pwede mag-drive from building diretso rito.
So after po nung intersection, bahay na po. So maghanap na po tayo ng available na parking slot dito sa gilid. Dito na lang po sa kanan tayo maghanap. Since nandito tayo sa inner lane. So Seiko na po to. Nasa right side po natin, Ladies Market, Gold Market. Damam Gold siya, mga bentahan po ng mga ginto. So hanap na po tayo rito. Sana may bakante pa. Ayun. Parang dito rin ako nagpark kagabi ah. Yan. So as of now, free po yung parking. Mga isang buwan na pong free yung parking dito sa Damam. Damam and Cobar. Or baka buong Eastern Region yata. Dati kasi 3 real per hour. So sa kabilang side po tayo nagpark nung last Thursday. Nung nasagi po yung kotse natin. Yan po sa tapat nung Riyadh Bank. So after ng building na to, may isang building tapos yung flat na po. So end ko na po yung video mga idol. Stay safe po and maraming salamat. Ciao. God bless.